Mag- Magandang umaga nga po pala sa inyong lahat. Ako nga po pala si Shiwel Samuabad at kayong tatalakayin natin ang bottom billion. Ano nga ba ang bottom billion? Ang bottom billion na isang termino na popularized ng ekonomistang British na si Paul Kohler sa kanyang aklat na The Bottom Billions, Why the Poorest Countries Are Falling and What Can Be Done About It. What can be done about it? Itinutukoy nito ang 1 bilyong tao sa mundo na nananatiling lubog sa kahirapan kahit na umaasenso na ang karamihan sa ibang mga bansa. dahil sa globalisasyon at pagkatulad ng ekonomiya, sino ang itinutukoy na bottom billion? Sila ay mga tao nakakatira sa pinakamahirap na bansa, karamihan sa Sub-Saharan Africa, pati na rin sa mga bahagi ng Asya, Gitnang Silangan at Latin America. Hindi lang sila mahirap bilang individual. Ang buong bansa nila ay nananatiling mahina ang ekonomiya. Walang maayos na pagmamahalan at maraming problema sa seguridad. Ano ang Paul Kohler, bakit nananatiling mahirap ang bottom billion? May 4 na pangunahin bitag o traps na pumipigil sa mga pag-unlad ng bansa ito. Conflict trap. Bitag ng digmaan. Ang bansa ay matagal ang digmaan o rebellion ay hirap umunlad. Nauubos ang yaman sa gera at walang kumpiyansa ang mga mamumuhunan. Halimbawa, mga bansa may civil war tulad ng Sudan o Syria. Natural resource trap. Bitag ng likas na yaman. Parang kabalintuan, mayaman sa likas na yaman, ginto at langis, pero nananatiling mahirap. Dahil dito, naging korupsyon ng mga leader at hindi na iniisip ang pagmatagalang pag-unlad. Tinatawag din itong resource curse. Halimbawa, Angola, mayaman sa langis pero mataas ang kahirapan. Landlocked with bad neighbors. Nalagayan ng mga mahirap na kalapit bansa. Kapag walang akses sa dagat, ang isang bansa, mahirap ang kalakalan, lalong humihirap kung ang mga digbansa ay hirap o may digmaan din. Halimbawa, Chad. Nagpapaligiran ng mga problemadong bansa, walang port sa dagat. Bad governance in a small country. Masamang pamahalaan sa maliit na bansa. Ang bansa maliit na ang nanga, tapos masama pa ang pamahalaan, ay nahihirapang umunlad.
may katiwalaan, korupsyon, walang batas at walang maayos na serbisyo para sa mamamayan. At yun lamang po. Salamat.